Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related na mga questions dito sa book 1. So chapter 12 na po tayo. So start po tayo dito sa number 1. So yung instruction is 다음 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So again, 다음 meaning po niyan is next. 내용, ibig sabihin yung content. Yung gwa, ibig sabihin with or and. 관계 있는. So, 관계 있는, ibig sabihin po niyan is related. May kinalaman. 그림. So, 그림, ibig sabihin po is drawing or picture. Merong object marking particle. And then, 그리십시오, ibig sabihin po niyan is please select or please choose. So, in Tagalog, ibig sabihin lang po niyan is piliin yung picture or drawing na may kaugnayan o may kinalaman sa kasunod na content. So, ipili lang tayo ng picture na may kinalaman sa sentence na ito. So, basahin po natin. Number 1, ang sabi, 버스입니다. 버스입니다. So, of course, 버스 is bus. So, ibig sabihin ng sentence, this is a bus or it is a bus. So the correct answer is number 3. So number 1, hindi pwede yan kasi yung picture is taxi. Taxi in English. Number 2 naman, that's 비행기. 비행기. And then number 4, that's 배. 배. Ibig sabihin, barko or boat. Next po tayo. Dito naman sa number 2, yung instruction is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 것을 고르십시오. So again, 다음 meaning po niyan is next. Yung 중 ibig sabihin among. 밑줄 meaning underline. Yung chin ibig sabihin mark. Marka. Yung bubun ibig sabihin naman po niyan is part or parte. 맞는 ibig sabihin correct. Tama. Meron lang ng 것을, ibig sabihin correct one or tama in Tagalog. And then 고르십시오, ibig sabihin please select or choose. So, ibig sabihin, piliin yung tamang part na may marka na underline sa mga sumusunod. So, pipiliin lang natin yung sentence na tama, yung nakamarka na underline. So, isa-isahin po natin to. No? Number 1, sabi, 집이 가까워서 걸어왔어요. So yung naka-underline is ito, 가까워서. So tinitest po dito yung tamang paggamit ng aso, oso, keso. So yung because, dahil. Because or dahil in Tagalog. So tama ba yung pag-conjugate dito sa number 1? Mali po. No? So yung adjective po kasi natin dyan is kakapta. Meaning po niyan is to be near, malapit. So syempre tatanggalin mo si ta para makuha mo yung stem. And saka mo ikakabit si oso. Pero since P irregular po itong adjective na ito, hindi mo pwedeng idiretsong ikabit yan. So i-apply mo yung irregularity niya. Wherein kailangan mong tanggalin yung P, papalitan mo ng U, and then saka mo palang ilalagay si oso. So oso yung ilalagay mo kasi yung last vowel ng stem mo is U. Basta any other vowel, ang ikakabit mo is oso. Eto dapat, kakawoso. Kakawoso. So ibig sabihin yan, dahil malapit lang yung jeep, yung bahay, 걸어왔어요. So naglakad daw siya. So I came on foot. So dumating ako by walking. Yun yung ibig sabihin niya. Naglakad daw siya. So naglakad ako dahil malapit lang sa bahay. So purahin natin. Dito tayo sa number 2. Number 2 naman sabi, 오늘 피곤해서 일찍 잤어요. So yung naka-underline again is yung adjective natin na 피곤하다. 피곤하다, ibig sabihin po niyan is to be tired. Pagod. So, hada verb po ito.
So yung mga hada verbs, hindi po yan ganto kabitan ng aso. So hindi po nagiging ganyan yan. So dapat pag hada verb, yung ginamit is tigon heso. Tigon heso. So ibig sabihin, because I'm tired, dahil pagod ako today. Unul means today. So dahil pagod ako today, iljik. So iljik meaning early, maaga. Jasoyo meaning slept, natulog, past tense. So ibig niya sabihin, dahil daw pagod siya ngayong araw, kaya natulog siya ng maaga. So yun po yung sabi sa number 2. So again, mali po yung pagkaka-conjugate o paggamit ng keso, kaya ekis po yan. Dito naman sa number 3, sabi, 친구를 만나서 즐거웠어요. So yung naka-underline is yung verb natin na manada. So manada. So tama ba yung paggamit ni aso? Of course, mali po. So tatanggalin mo si ta, stem mo is manna. And same sa pag-conjugate into polite present tense, kapag yung last letter ng stem mo is a na mismo, ang idadagdag mo na lang is so. So tatanggalin mo na itong a. No? So diretso mo na kay so. So man na so. So ganyan dapat siya i-conjugate. So ibig sabihin po niyan, dahil na-meet ko yung friend ko, because I met my friend, 출고 왔어요. So 출고 왔어요 is to be happy na naka-past tense. Be happy na naka-past tense. Ibig sabihin, I was happy because I met my friend. Masaya ako dahil nakita ko yung aking kaibigan. So again, mali po yung paggamit o pag-conjugate ni aso, kaya ekis din po yan. So the correct answer is number 4. So yan na lang yung natitira. So bakit kaya siya naging tama? So sabi dyan, 눈이 많이 와서 차가 막혔어요. So yung naka-underline is yung waso. So yung root word po kasi natin is nuni uda. Ibig sabihin lang po niyan is to snow. To snow, i-snow, pumapatak yung snow. Meron lang pong adverb sa gitna, many, ibig sabihin a lot, marami. So nag-i-snow daw ng marami. So syempre, kunin muna natin yung root word. So root word natin is, dito na lang tayo, uda, sa verb. Tanggalin si ta, stem mo is u. Siyempre, ang ikakabit mo, since last vowel ng stem is u, aso dapat, no? Yung aso. Pero siyempre, pwede mo na yung i-combine, kaya magiging wa. Wa, so. So, yun yung dahilan kung bakit naging ganyan siya. So, ibig sabihin, dahil daw nag-i-snow ng malakas o marami, tsaga, makyo, soyo. Tsaga, makida. So, yung root word dyan is tsaga, makida. Ibig sabihin po is traffic in Tagalog, traffic. Parado ng sasakyan, so traffic. So naka-past tense form lang po yan. So dahil daw nag-i-snow ng malakas, kaya daw traffic. So yun yung ibig niyang sabihin. It was traffic because it snowed a lot. So tama po yung paggamit ni aso, kaya tama po yung sagot na yan. Dito naman po tayo sa number 3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So nakita mo yung term na 빈칸, automatic, let's fill in the blanks. So basahin natin yung sentence. Sabi, 회사가 집에서 아주 blank. 그래서 저는 매일 걸어서 출근합니다. So ito kailangan maintindihan mo to para masagutan mo. No? So, 회사가 집에서 아주 blank. Translate natin. Sigurahin natin muna to. So, 회사. 회사 meaning po niyan is company or workplace. Merong subject particle. 집 is house, bahay, house, home. Merong eso. So, yung eso, pwede po yung location particle, pwede rin pong from. Aju is an adverb meaning very or so.
So yung company daw is sobrang blank sa bahay niya. So yun po yung ibig sabihin ni Tagalog. So ano kaya yung blank na iyan? So kuha tayo ng clue dito sa kasunod na sentence. Kureso. So kureso, ibig sabihin po niyan is so or therefore. Sa Tagalog, kaya naman. Kaya naman, Jonin. Jonin is I, ako. Mail. Mail meaning everyday. Araw-araw. Koroso. So koroso, ibig sabihin lang po niyan is naglalakad. Walk. Meron lang pong oso. Yung oso, yung same kanina, sinabi natin, pwede yung because. Yung isa niya pa pong meaning is and then. No? And then. And then, 출근합니다, ibig sabihin lang po niyan is yung go to work. O pag-in sa trabaho, pagpasok sa trabaho. So, ano kaya yung dapat dito sa blank? So, yung company daw ay sobrang blank sa bahay. Kaya naman daw, siya daw ay naglalakad, papasok, araw-araw. Lalakad, pagpasok, araw-araw. So ano kaya ang tamang adjective na ilalagay natin dyan sa blank? So number 1, sabi dyan, 바쁩니다, busy. 가깝습니다, near, malapit. 멋있습니다, cool or astig. 괜찮습니다, it's fine. Okay. So yung distansya yung pinag-uusapan, kaya number 2 yung tamang sagot. Ibig sabihin, yung company niya daw is sobrang lapit sa bahay niya. Kaya naman, siya daw ay araw-araw naglalakad pag pumapasok. So yun po yung ibig sabihin ng sentence na yan. Correct answer is number 2. So dito naman tayo sa kasunod. Number 4. Sabi dyan, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 누르십시오. So ibig sabihin lang po niyan, read the following passage or article and please select the one that is the same with the content. Sa Tagalog, basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad ng content. So pipiliin lang po natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa passage or article na ito. So this is 열차 승차권. So 열차 승차권, ibig sabihin niyan is train boarding ticket. So wag na po natin basahin lahat yan. Pag mga gantong may graph, dumiretso ka na po sa choices. So number 1. 사배, 기차 타는 곳은 5번입니다. 기차 타는 곳은 5번입니다. Translate natin. 기차, ibig sabihin po niyan is train. Tren. 타는 곳은, ibig sabihin po yung lugar na sasakyan. So platform na lang. Platform. 5번 is number 5. Number 5. 입니다, yung is, are, formal. So, yung train platform number daw is number 5. Tama ba yan? So, hanapin mo na to kung saan nakalagay itong Tanunggut. Tanunggut. So, nandito yan. So, Tanunggut 본호는 역에서 확인하시기 바랍니다. So, ibig sabihin po nito is, please check sa station yung train platform number. Yung platform number kung saan ka sasakay ng tren. So sa South Korea po kasi napakarami pong relays ng tren. So iba-iba po yan, depende sa destination. Kung saan dadaan yung tren na sasakyan mo. So kailangan po is tama yung platform number para hindi ka maligaw. And hindi mo ma-miss yung tren na sasakyan mo. So yun po yung ibig sabihin ng Tanunggut. No? So wala pong sinabi dito na number 5, yung platform number ng tren na sasakyan. Kaya X po yung number 1. So sabi dito sa ticket, i-check daw sa station kung anong platform number. Okay, number 1 is mali, X yan.
Dito tayo, number 2. Sabi, 화요일에 부산으로 가는 기차입니다. So, translate natin. 화요일, ibig sabihin po niyan is Tuesday. Merong which is a time marking particle. Busan. Busan is lugar sa South Korea. Yung uro dito is to or towards, patungo. Yung kada is to go. Gicha meaning train. Yung imnida, yung is or or are sa formal, declarative. So, ibig sabihin lang po niyan, this is a train going to Busan on Tuesday. So, ito daw ay train na pupunta sa Busan ng Tuesday. Tama ba yan? So, may kinalaman sa date or araw. Kaya tingnan mo na ito. No? Andito yan. Sungcha ilja. Ibig sabihin yung boarding schedule. So, nakalagay dyan is July 2025 and merong yung araw, day of the week. So tama po ito. Tuesday. So tama. Same po dun sa information na nandito sa picture. So that's the correct answer. Yan po yung tamang sagot. Try natin. So again, number 2 is the correct answer. X yung number 1. So tingnan natin itong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. 기차는 오후 2시 30분에 출발합니다. 기차 is train. The topic particle, ohu. Ohu meaning po niyan is PM. Afternoon, 2시 30분. So 2:30. Merong time marking particle na 출발합니다. Ibig sabihin po niyan is depart. Aalis. Tagalogin natin. So ibig sabihin niyan, this train departs at 2:30 in the afternoon. 2:30 p.m. Tama ba yan? So tingnan mo ngayon. So magdi-depart siya from Seoul ng 11:50. So magde-depart, ibig sabihin aalis ng Seoul ng 11:50. So mali na po itong 3. No? So hindi siya magde-depart ng 2:30. In fact, mag-a-arrive siya sa Busan ng 2:30. So again, mali po yung information dito sa choices, kaya X po yan. Dito naman tayo sa number 4. 기차표의 가격은 6만 원이 넘습니다. So 기차표의 가격은 6만 원이 넘습니다. So 기차표. So 기차표 is train ticket. Merong 의. 의 is a possessive particle. Yung parang adding apostrophe S sa English. So train tickets, 가격. So 가격 is price. Presyo. Topic particle, 6만 원. So 6만 is 60,000. Yung won naman is Korean currency. Won. 넘습니다. So 넘습니다, ibig sabihin po niyan is to go beyond or to go over. Sa Tagalog, lagpas. Ibig sabihin po nito, yung train tickets price daw, yung presyo ng train ticket is lagpas ng 60,000 Korean won. Tama ba yan? So tingnan mo dito. So 승차 요금, ibig sabihin po niyan is fare, boarding fare, pamasahe. So 59,800 Korean won. So hindi po yan lagpas ng 60,000 Korean won. Kaya po X yung number 4. So the correct answer again is number 2. So paki-take note din po ng mga vocabulary na na-discuss natin. Malaking tulong po yan again sa exam po ninyo. Okay, so dito naman po tayo sa number 5. So yung instruction po dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So again, ibig sabihin lang po niyan is basahin yung kasunod na article or passage and piliin yung kahalintulad sa content. So babasahin lang po ulit natin to, iintindihin and pipiliin dito sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So basahin po natin yung paragraph para madagdagan yung vocabulary po natin. So yung first sentence, 한국에는 KTX, SRT와 같은 고속 열차와 새마을호, 무궁화호 등과 같은 일반 열차가 있습니다. Translate po natin ito.
So, Hangu Genon. Ibig sabihin lang po niyan, in South Korea, sa South Korea daw, meron topic particle, KTX, SRT. So ito po ay mga pangalan ng train sa South Korea, yung mga mabibilis na train sa South Korea. Ito namang Wa-Katun. Ibig sabihin lang po niyan is parang for example or such as sa English. Pwede rin pong katulad na, no? Depende sa gamit sa sentence. Kusuk Yolcha. So Kusuk Yolcha, ibig sabihin po niyan is high-speed trains. Mabibilis na tren. High-speed trains. Merong wa. So yung wa is end. Pwedeng end, pwedeng with. No? Depende sa context. Semauro, Gugungwao. So ito naman po, mga pangalan din po ng train. Pero yung mga hindi gaanong mabilis. Yun po yan. Yung Dungwa Katun, again, parang such lang po yan. For example, Ilban Yolchaga Isumida. So Ilban Yolcha, Ilban po kasi ibig sabihin regular or standard. Yolcha naman po ibig sabihin is train. So mga regular trains. And then may subject particle and then Isumida meaning meron or there is. To have, to exist, there is. Yun yung mga meaning niya. So, Tagalogin po natin para mas maintindihan. So, sabi, sa South Korea, mayroong mabibilis na train katulad ng KTX at SRT. And mga regular trains katulad ng Semauro and Mugunghwa-ho. So, dito sa first sentence, nagbibigay ng information about sa mga uri ng train sa South Korea. Yung mabibilis at yung regular trains. So sa English, ibig sabihin po niyan, in South Korea, there are high-speed trains such as KTX and SRT. And there are also regular trains such as Semauro and Mugunghwa-ho. Yun po yung ibig niyang sabihin. So proceed po tayo sa pangalawang sentence. Sabi dyan, Kusuk Yolcha는 Yugumi 좀 비싸지만 일반 열차보다 빠르고 편리합니다. So translate po natin. So Kusuk Yolcha. So again, mga high-speed trains. Mabibilis na tren. Merong topic particle, yugum. Yugum, ibig sabihin po niyan is yung fare, pamasahe, bayad. Merong subject particle. Ito naman pong dum, ibig sabihin lang po niyan is bit or a little. Bisajiman. So yung adjective natin dito, bisada, meaning po is mahal or expensive. Merong jiman. So jiman is a conjunction, ibig sabihin lang po niyan is but, pero sa Tagalog. Ilban Yolcha. So again, regular trains. Merong Buddha. So yung Buddha, ibig sabihin lang po niyan is done. No? Or compared to. Tagalog, kumpara sa. No? Kumpara sa. Sigurahin muna natin. So kumpara sa yung Buddha. Ito naman paruda. So paruda, another adjective meaning po is mabilis, fast, or quick. Merong gu. Gu is a conjunction meaning end. Kapag verbs or adjectives yung pinagdudugtong. Pyollihabnida. Pyollihabnida, ibig sabihin naman po niyan is convenient. Convenient or comfortable. So Tagalogin natin. So ibig sabihin po niyan, yung high-speed trains daw, medyo mahal yung pamasahe. Pero kumpara sa mga regular trains, mas mabilis at mas convenient or comfortable. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. So sa English, ang ibig niya pong sabihin is fares of high-speed trains is a bit expensive. But compared to regular trains, it is faster and more convenient.
So yun po yung ibig niyang sabihin dyan. So dito naman tayo sa sunod na sentence. Sabi po dyan, 서울에서부터 한국의 최남단 도시인 부산까지 2시간 반쯤 걸립니다. So translate po natin to. So Seoul, yung city sa South Korea, yung capital nila. Merong ESO, which is a location particle. And then buto. So yung buto, ibig sabihin po niyan is from. So from Seoul. So yun po yung ibig sabihin niyan. So simula sa Seoul, sa Tagalog. 한국에. So Hanguk is South Korea. Meron pong 의, which is yung possessive particle. So parang adding apostrophe S sa English. So source, ganyan. 최남단. So 최남단, ibig sabihin po niyan southernmost. Sa Tagalog, ibig sabihin yung pinaka-south, no? Pinaka-baba, southernmost. Tushiin. So Tushiin city, ibig sabihin Busan. Busan. So ibig sabihin city na Busan, no? Merong kaji, so yung kaji naman is until, no? Hanggang. So until, hanggang. 2 sigan. So alam na natin yan, 2 sigan is 2 hours, 2 oras. Ito namang pan, so pag sinabing pan, kapag oras ang pinag-uusapan, that's half of an hour, so that's 30 minutes. Kalahati ng 1 oras, 30 minutes. Ito namang zoom, parang estimation lang po. Sa Tagalog, mga, no? Mga. So mga 2 hours, 30 minutes. So nag-estimate. Kolimnida, ibig sabihin, to take, no? To take. So Tagalogin natin. So simula sa Seoul hanggang Busan na city na pinakababa ng South Korea, nagtitake ng about 2 oras. Yun po yung ibig sabihin niyan. Sa English, from Seoul up to Busan, which is the southernmost city of South Korea, it takes about 2 hours and 30 minutes. So nagtitake daw ng 2.5 hour galing sa Seoul hanggang Busan, na pinakababang city ng South Korea. Kapag high-speed trains yung gamit. So yun po yung ibig sabihin niyan. Dito tayo sa last sentence. 기차를 이용할 때는 인터넷이나 모바일 앱을 통해 표를 예매할 수 있습니다. Translate po natin to. 기차. So 기차 is train with object particle 이용할 때. So yung verb po natin dito 이용하다, ibig sabihin to use. Merong nakakonect na LT. So yung LT, ibig sabihin naman po niyan is when. Kapag, no, sa Tagalog. Meron lang pong topic particle. Internet. So internet is internet. No? Merong ina. So ina is or. Mobile app. So mobile app is mobile app. Meron lang object particle and then tunge, ibig sabihin po niyan is through sa pamamagitan ng. No? Gamit ang. Pyo. Pyo is ticket. Meron lang ulit object particle and then 예매할 수 있습니다. So yung verb natin dyan is 예매하다, ibig sabihin to reserve. Meron lang po naka-conjugate na 엘 수 있습니다. So again, 엘 수 있습니다, ibig sabihin po niyan is can. Kaya or pwede in Tagalog. Translate natin. So ibig sabihin, kapag gagamit ng train, pwede kang magpa-reserve ng ticket sa pamamagitan ng internet or mobile app. So yun po yung ibig sabihin sa last sentence. Sa English, ibig niya sabihin, when using trains, you can reserve tickets through internet or mobile app. So yun po yung sabi dyan. So ngayon, translate naman natin itong mga choices. Tingnan natin kung alin dyan yung kahalintulad doon sa nabasa natin. Number 1, 새 마을에 유금은
KTX Buda 있습니다. So, Semauru. So, Semauru is, eto, nandyan siya. So, pangalan ng train sa South Korea. Merong uy, so parang apostrophe S lang po yan. Yugum. So, yugum again is fare, bayad, pamasahe. Fare. Merong topic particle, KTX Buda. So, KTX, again, pangalan ng train sa South Korea. Dito siya. Yung mabibilis. No? Merong Buda, dan. Ibig sabihin, compared to or kumpara sa Tagalog. Isamnida, ibig sabihin naman po niya is expensive, mahal. So, translate natin. So, yung pamasahe daw sa Semauru ay mas mahal kumpara sa KTX. Tama ba yan? So, yung pamasahe daw nito is mas mahal kumpara dito sa KTX. So, that is wrong. No? So, ulitin natin. Sabi sa paragraph na nabasa natin, in South Korea, mayroong high-speed train katulad ng KTX saka SRT. So mga high-speed trains yan, mabibilis. Meron din daw regular trains katulad ng Semauru and Mugunghwao. So dalawa silang mga regular trains. So meaning hindi sila ganun kabibilis katulad ng KTX. Sabi sa kasunod na sentence, yung mga high-speed trains, yung pamasahin niyan medyo mahal. Pero kumpara sa mga regular trains, mabilis at convenient or komportable. So ibig sabihin, mas mahal yung bayad sa mga high-speed trains na KTX at SRT kumpara sa mga Ilban Yolcha or regular trains na Semauru and Mugunghwao. No? So mali po itong number 1. Kasi Semauru is regular train lang yan. So syempre, mas mahal yung mas mabibilis sa kanila. So number 1 is wrong. Number 2. Semauru와 무궁화호는 구속 열차입니다. So Semauru. So again, nandyan siya. Ito pa, Mugunghwao. Nandyan. Kusuk Yolcha. Mabibilis na train, di ba? High-speed trains. And then imnida yung is-am-are formal declarative. Ibig sabihin, yung Semauru at Mugunghwao ay mga high-speed trains. Tama ba yan? Again, mali na naman po. Sabi nga sa first sentence, mayroong regular trains sa South Korea and yung examples nun ay Semauru and Mugunghwao. So mga regular trains po sila, hindi Kusuk Yolcha, hindi high-speed trains. No? Kasi yung high-speed trains sa South Korea ay Kusuk Yolcha, na KTX and SRT. So, again, number 2 is wrong. Number 3 tayo. Sabi, mobile에서 기차표를 살 수 있습니다. So, mobile app. So, mobile app is mobile apps, no? Mga application sa cellphone. Merong object particle, iyong hada, yung verb natin dito, meaning to use. Meron lang pong heso, ginawang heso, ibig sabihin because or and then. Kichapyo. So kichapyo, again, train ticket. Merong object particle and then salsu isnida. So yung verb po natin dyan is sada, meaning to buy. Merong nakakonjugate na elsu isumnida, again, meaning can. Kaya or pwede. So ibig sabihin po niyan, you can buy train tickets using mobile app. So pwede kang bumili ng train tickets gamit ang mobile app. Tama ba yan? Tama po yan. No? Nakalagay po yan sa last sentence ng binasa po natin. Sabi dyan, you can reserve tickets through internet or mobile app when using trains. So, pwede siya sa internet and mobile app. So, ito po yung sagot na hinahanap po natin. Siya yung kahalintulad dun sa nabasa natin ng article. So, number 3 is the correct answer. So, tingnan po natin yung number 4. Paano siya naging mali? Sabi dyan, 서울에서 일반 열차를 타면 3시간 안에
Busan에 도착합니다. 서울에서. Seoul is Seoul, yung capital ng South Korea. Merong eso. Eso is from or a location marking particle. 일반 열차. So again, 일반 열차 is standard or regular trains. Merong object particle, 하면. So yung verb natin dito is tada, meaning to ride. Merong myon. So yung myon is if. 3시간 안에. So 3시간 3 hours, merong ane meaning inside or sa loob. So sa loob daw ng 3 hours, yun yung ibig niyang sabihin. Busane, ibig sabihin, busan, meron lang location particle. 도착합니다, ibig sabihin, arrive, darating. So ang sabi po dyan, kung sasakay ka ng regular trains galing sa Seoul, dadating ka sa Busan sa loob ng 3 oras. So meron bang sinabing ganyan doon sa nabasa natin? Actually, wala po. No? Yung pinag-usapan kasi doon sa article na nabasa natin is yung high-speed train. Sabi po dyan, from Seoul hanggang Busan na southernmost city ng South Korea, it takes 2 hours and 30. So, wala pong binanggit about sa Ilban Yolcha. Yun yung dahilan kung bakit siya naging mali. Again, number 3 is the correct answer. So, I hope na take note yung mga vocabularies na na-discuss kasi mga common vocabularies po yan sa exam.